Hello guys, ayan, nandito tayo ngayon upang magtanggal ng ating munting dekorasyon. So, ilang araw ko na itong ikinabit dito. Simula pa ito nung linggo. So, ayan, tanggalin na natin. So, meron nga palang nakapagtanong sa akin guys, nung nakaraang araw, may nagtanong sa akin kung dahil nga daw mga British yung anak ko, kung yung mga anak ko daw ba ay manatatanggap na benepisyo mula sa gobyerno. So, ganito kasi yun guys. Ito kasi sa UK ay meron talagang natatanggap na mga benepisyo yung mga bata. So, yun yung tinatawag na child benefits. So, unang-una, totoo na British yung mga anak ko dahil British nga yung tatay nila. So, doon na tayo. Ngunit, kahit na British yung tatay nila ay hindi sila nakakatanggap ng kahit na anuman na benepisyo mula sa gobyerno. So, wala silang tinatanggap na kahit ano dahil ang mga benefits naman dito or ang benefits dito sa UK ay meron silang ano bang tawag doon? May tawag sila doon na may mga requirements din sila na kailangan or so in short guys, kapag yung parents ng bata is minimum earner or below minimum, yung kanilang kinikita is maaaring may matatanggap sila or ano ba ang tawag doon? So kapag ang benepisyo kasi nila ay hindi totally para sa lahat. So hindi totally para sa lahat. Hindi lahat ng bata maaring makatanggap kahit pa sila ay pinanganak dito or sila ay anak ng Briton. Hindi sila lahat nakakatanggap kasi walang natatanggap itong mga anak ko dahil na din sa yung tatay nila ay kumikita ng hindi naman kalakihan, kaya lang above the minimum doon sa requirements nila para magkaroon ng benepisyo or child benefits na tinatawag. So kasi, dati nag-claim kami niyan, nung maliit pa si Genevieve, nag-claim kami noon dahil na din sa akin. So, inutusan ko siya na mag-claim yung tatay. Ang sabi ko, dahil kako, anak naman siya ng anak ng presidente, hindi anak ng presidente. Anak naman, kako, siya naman ay Briton. So, yun, in short, siya ay Briton. So, yun yung paliwanag ko sa kanya. Sabi ko, at saka, kako, yung pasok ka pa naman. So, hindi pala namin yun naiintindihan masyado. Kaya, kailangan pala kapag mag-claim ka nun, hindi kumikita yung magulang ng above 50,000 pounds sa loob ng isang taon. So, kapag kumita na yung magulang ng 50,000 pataas, kahit na overtime yon ay counted na siya. Kaya hindi sila maaring makapag-claim ng benefits. So, dahil yung mga tatay, isa lang ang tatay niyan. Yung tatay ng anak ko ay kumikita siya ng mahigit 50,000 sa loob ng isang taon. Mahigit 50. So, hindi kami entitled. So, wala kaming pwedeng tanggapin or wala kaming pwedeng kuhaing benepisyo para sa mga anak namin. So, in short, bawal kang mag-claim ng benefits. Yun. So, hindi naman sa mayaman. Kasi hindi naman siya mayaman. So, yun pa nga din yung sabi ko sa kanya na, pwede kang mag-claim. Yun yung audio ko sa kanya before. Pwede kang mag-claim ng benefits ng bata. So, at the end, dahil sa kauudyo ko, nag-apply nga siya. At the end, kami yung nahirapan kasi binawi siya ng gobyerno. Bukod sa binawi na nga siya, nag-penalty pa kami. So, hindi pala kami, siya lang kasi siya lang yung nagbabayad. So, wala naman kasi akong pwedeng i-claim dahil bawal pa naman sa akin ang mag-claim ng benepisyo dito sa England. Kaya yun yung sagot. Walang natatanggap na benefits yung anak ko. O diba, ang sad. Kasi yung iba, lahat sila meron. May natatanggap sila. So,
may weekly yun eh, parang 20 something. So basta 80 plus. 80 plus yung matatanggap sa loob ng isang buwan. Yun lang. Thank you so much. Bye!